Tinatayang 1.7 billion ng mga tao ang gumagamit ng Facebook ngayon sa buong mundo. Kaya hindi nakataka-taka kung meron ditong magkakapangalan. Pero may iba, ang kanilang koneksyon, higit pa pala sa kanilang pagiging magkatukayo. Sa bahay ampunan na ito sa Bacolod City, lumaki si Michael Merosa. Bata pa lang daw siya nung iniwan siya rito ng kanyang ina. Natandaan ko nung nandun pa ako sa orphanage. I think mga 6 to 7 siguro. Yan talaga yung time na parang napatanong talaga ako. Bakit akong iniwan? Ano ba yung kasalanan ko? Ano ba yung naging sanhi ba ng bakit iniwan nila ako dito? Napakasakit lang na iniwan ka. Imbes na magmukmok sa kakatanong, iginugol na lang daw ni Michael ang panahon sa pag-aaral. Kasi nung grade 1 kasi ako, naalala ko, first honor ako nun. So, parang feeling ko, mas masaya siguro kapag mama mo at mga pamilya mo yung sumabit ng medal mo kasi first honor ka, tapos orphanage ka pa. Ba't ganun? Ba't sila may pamilya? Yung only way mo na lang is that maiinggit ka na lang. Yung mga sapatos ko, yung sira pa talaga. Every time na may bisita doon sa amin, nakakalungkot lang kasi kapag nakita ko sila, parang napaiyak ako. Inisip ko si Lord na, bakit ganito, Lord? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Nung ako po ay 9 years old na, may kumuha sa akin na isang pamilya dito sa Bacolod. Siyempre, napakaswerte ko naman kasi sa dami-dami namin dun sa Bacolod Boys Home, ako yung pinili nila. Feeling blessed na ako kasi may pamilya na nang sa akin. Nakarating na ako sa kanila, sa isang pamilya na yun. Siyempre, parang yes, this is it. Yes, may family na ako. Ma-feel in na siguro nila yung longing ko sa parents ko. Kaso nga lang, ayun, may mga instances lang na parang hindi mo talaga inasahan na may mangyari talaga na kasi hindi kami magkadugo eh. Merong time na pinapagalitan ka na sobrang-sobra, yung parang minumura ka na to the extent na parang below the belt na. So, syempre as tao ka lang din eh, masasaktan ka lang din eh. Marami talaga akong mga experience doon sa kanila na parang yung treatment nila sa akin, parang to the extent na hayop na eh. Kasi mayroong time na numura ka tapos may physical pa. Binalik nila ako sa Bacolod Boys Home kasi parang sabi ko na lang sa kanila na hindi ko na talaga kaya kasi napakasakit na eh. Samantala, sa Parañaque, may isa pang nakatirang Michael. Ang kanyang apelyido, Merosa rin. Eksaktong kapangalan ni Michael Merosa ng Bacolod. May nakita siya sa Facebook, pangalan ko po. Tapos sinabi niya po sa akin na may pangalan daw po na same sa akin, ma'am. Tapos nung nag-open na rin po ng Facebook, doon ko po nakita. Tapos in-open ko talaga yung profile picture niya, tapos yung mga picture niya yung iba. May similarity po kami sa mukha, ma'am, yung ganun. One time may nag-add sa akin, magkapareho kami ng pangalan, magkapareho din kami ng itsura. Parang, ayusin mo to. So yun, in-accept ko, chinat ko, sabi ko, ganito ba talaga yung pangalan mo? Michael Merosa talaga, yung parang ganun. Sabi niya sa akin, bakit? Bakit yung sa'yo? Yung parang ganun. Sabi ko, ng Michael Merosa din. Nung unang ma'am, tanong pa lang niya na, uy, yan ba yung totoo mong pangalan? Tapos sabi ko, opo, yun po. Ikaw din ba yung pangalan mo? Sabi niya, oo. Sabi ko, parang doon po, ma'am. Doon pa lang, ma'am, na nagtanungan kami, ma'am. Para magaan na po yung loob ko, ma'am. So sabi ko sa kanya, yung pangalan ba ng mama mo, Erlinda Merosa? Sabi niya sa akin, bakit mo nalaman yung pangalan ng mama ko? Sabi ko sa kanya, syempre, ganun din yung pangalan ng mama ko sa birth certificate ko. Sabi niya sa akin, paki-picture nga yung birth certificate mo. So, pinicture ko, tapos binigay ko sa kanya yung picture. Nag-alangan ako, ma'am. Sabi ko, kung sabihin ko, baka naman i-deny ni mama. Kasi simula dati, ma'am,
hindi niya kinuwento talaga. Kumbaga tinago ko na lang talaga para kung may malaman man ako, saka ko pa ano ko talaga, ma'am, yung parang tipong sure na talaga ako. Tsaka ko isabihin kay mama. Hindi ko masabi sa anak ko ng totoo. Tapos pareho talaga sila ng mukha. Hindi na ako nakatanggi doon. Tinago ko lang naman yun sa inyo, para lang naman yun sa inyo. Sabi ko, hindi ko yung kinalimutan kapatid nyo. Gusto ko talaga siyang kunin, kaso lang wala akong kakayahan na kunin dahil mahirap tayo. Kwento ni Erlinda, dahil sa hirap ng kanilang buhay sa Bacolod, na masukan siya bilang kasambahay. Pero naging malupit daw ang kanyang amo. Ang malala pa rito, ginahasa siya nito. Ang bunga noon, si Michael ng Parañaque. Sabi niya, hindi naman daw ako paniwalaan dahil mahirap lang kami. Tapos yun, nabuntis na po ako. Nasundan pa yun. At katulad ng nauna, nagbunga rin na pinangalanan ding Michael, na siya namang napunta sa Bacolod. Binigyan lang niya ako ng maliit na pera. Mula noon hindi na ako nakatanggap ulit. Kalaunan, nawalan ng trabaho si Erlinda. Kaya napilitan daw siyang ipaampon ang kanyang bunso. Ang panganay niyang si Michael din ang nanatili sa kanyang piling. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo. Lahat-lahat, kasi alam ko ang laki ng pagkukulang ko. Alam naman ng Panginoon, hinahanap naman kita lagi, kaso lang hindi lang talaga kita nakita nung maliit pa siya. Kasi gusto ko talaga sana nung maliit pa siya, gusto ko taon-taon ko siya makikita. Simula nung nakumpirma ni Erlinda na si Michael na nasa Bacolod, ang kanyang anak, araw-araw niya raw itong kinakausap sa Facebook. Hanggang taong 2012, sa unang pagkakataon, nagkasundong magtagpo silang mag-ina. Pagkakita niya sa akin, parang umiyak siya, tapos iniwan niya pa yung bag, yung parang yung sa mga TV ba, yung parang ganun. Tumakbo papunta sa akin, tapos umiiyak, tapos hinag niya ako. Sabi niya sa akin, "Nak, sorry talaga." Pero dahil sa kakulangan sa pera, ang pagkikitang yon hindi na nasundan pa. Susunod, nito lang nakaraang Sabado, pinaluwas namin pa Maynila para sorpresahin ang kanyang ina at kapatid. Ano? Sama na po tayo dito. Magkasama tayo. Nito lang nakaraang Sabado, si Michael na taga Bacolod. Hello, kumusta? Okay lang. Kayo? Oo, syempre. Namimiss ka na namin dito ng mga kapatid mo. Pumayawa ang Diyos. Magkita-kita din tayo. Pinaluwas namin pa Maynila para sorpresahin ang kanyang ina at kapatid. Ano? Sama na po tayo dito. Magkasama tayo. Sa likod na. Talagang gulat na gulat po talaga. Kasi pagkakaalam ko nasa Bacolod lang siya. Tapos yun, parang hindi ko ni-expect sir. Masaya din po kasi matagal na kaming hindi nagkita. Tapos ito instant lang kita kami. So ganun. Saya lang po. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.